Nagulantang ang buong mundo, hinarangan ang kipot ng Hormuz at 48 barko ang natrap. Umakyat ang presyo ng langis ng 42% sa loob lamang ng 6 na oras at walang nagawa ang mga hukbong dagat ng iba't ibang bansa. Ngunit, isang barko lamang ang nakalampas sa pagharang na iyon. Hindi iyon isang American aircraft carrier o isang warship, kundi isang tanker ng manglangis ng Pilipinas. Sa salaysay ng isang opisyal ng US Navy na sumubaybay sa buong proseso na ito ng real-time sa operations room ng 5th Fleet, mayroong mga detalye na nakakagulat. Akala ko baliw na ang mga Pilipinong iyon. Ang buong nakakagulat na kwento ay ilalabas ngayon. Ang pangalan ko ay Jason Bradley, isang Lieutenant Commander ng US Navy at Chief of Operations Staff ng 5th Fleet. 22 taon na mula nang ako ay sumali sa Navy at 40 na taon na akong nagtatrabaho sa karagatan ng gitnang silangan. Alam ko ang bawat agos at daloy sa Persian Gulf tulad ng likod ng aking palad. At alam ko ang mga patakaran ng paggalaw ng mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz. Ngunit noong gabing iyon, kailangan kong lubos na balikan ang aking pag-iisip tungkol sa isang bansang tinatawag na Pilipinas. Nagsimula ang araw na iyon ng ganito. Sa Manama, Bahrain, sa ikalawang basement ng 5th Fleet Command Building ng US Navy, ang Joint Operations Center o JOC, isang pasilidad na may seguridad na antas NSA na dati ng isang lugar na puno ng tensyon. Ngunit ang kapaligiran noong madaling araw na iyon ay lubos na iba. 11:00 ng umaga, ako ay nasa night shift. Nagkakape ako at ginagawa ang aking regular na pagsubaybay sa trapiko sa dagat. Ang Persian Gulf ay laging abala. Walang tigil ang pagdating at pag-alis ng mga oil tanker, container ship at LNG tanker. Bawat tuldok sa radar screen ay isang kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Noon, si Kapitan Mateo, isang intelligence analyst, ay nagtanggal ng kanyang headset at sumigaw, "Sir, Lieutenant Commander, may urgent information mula sa NSA." Ano? Sinalakay ng Israeli Air Force ang teritoryo ng Iran. Mukhang kasama rin ng US Air Force. Parang huminto ang puso ko. Tumayo ako mula sa aking upuan. Gaano kalaki ang saklaw? Malaking saklaw, sabay-sabay na pagsalakay sa 7 lungsod, kabilang ang Tehran, pangunahing target ang mga nuclear facilities. Ang hangin sa operations room ay agad na nagyelo. Ang mga kamay ng mahigit 20 opisyal at enlisted personnel ay sabay-sabay na huminto. Ang tunog ng pag-type sa keyboard, ang tunog ng pag-click sa mouse, lahat ay nawala. Sa ilalim ng fluorescent lights, ang tanging ilaw na asul mula sa mga screen ay sumisinag sa kanilang mga mukha. Gisingin ng commander, utos ko. Nakausap na po. Darating po siya sa loob ng 5 minuto. Sagot ni Major Emily Walker, ang communications officer. Tumingin ako sa central screen, ang buong Persian Gulf ay lumitaw. Makapal na berdeng tuldok, mga oil tanker, cargo ship, gas tanker. Sa sandaling iyon, isang bagay lang ang lumitaw sa aking isip, Hormuz. Kung gaganti ang Iran, ang unang pinto na kanilang isasara ay ang kipot ng Hormuz. Ang lapad nito ay 54 kilometro lamang. Ang aktwal na daanan na maaaring puntahan ay wala pang 10 kilometro. 2% ng krudong langis na iniluluwas sa mundo ay dumadaan sa makipot na kipot na ito. Mateo, gaano karaming sibilyang barko ang nasa loob ng 200 nautical miles radius sa paligid ng kipot ng Hormuz? Sandali po, nag-type si Mateo sa keyboard. 48, 31 oil tanker, 9 container ship, 5 LNG tanker at 3 pa. Ayon sa nasyonalidad, Pilipinas, 7 barko, Japan, 5, China, 4, Greece, 6, UK, 4, Norway, 3. Ang natitira ay iba-iba. 48 barko, milyon-milyong toneladang kargamento, libu-libong marino. Kung isasara ang Hormuz, lahat ng mga taong ito ay magiging bihag. Noon, bumukas ang steel door ng operations room. Umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag. Pumasok si Brigadier General Howard Minon, Deputy Commander ng 5th Fleet. 55 taong gulang, 32 taong karanasan sa Navy, isang veterano ng Gulf War at isang alamat na namuno sa isang destroyer squadron sa Iraq War. Ngunit alam ko ang isa pang aspeto ng taong ito.
Si General Minon ay isang American supremacist hanggang sa kaibuturan. Minamaliit niya ang konsepto ng alyansa, lalo na hindi niya ikinukubli ang kanyang paghamak sa mga bansang Asyano. Sa isang pulong tungkol sa joint exercise ng Pilipinas at Japan, minsan niyang sinabi, "Nagjo-joint exercise lang ang mga hukbong dagat ng Asya sa atin para lang magdagdag ng linya sa kanilang resume. Huwag asahan na magiging kapaki-pakinabang sila sa aktwal na labanan." Ganyan siya. Lumakad ang general patungo sa gitna ng operations room. Ang kanyang mukha ay antok pa, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa battle mode na. "Report," maikli niyang sabi. Itinuro ko ang screen at nag-report. 47 minuto na ang nakalipas, sinalakay ng Israeli Air Force sa tulong ng US Air Force ang 7 Iranian strongholds, kabilang ang nuclear facilities sa Tehran, Isfahan, at Bushehr. Ang pinsala sa panig ng Iran ay sinusuri pa, ngunit mukhang kasama rin sa listahan ng target ang tirahan ng Supreme Leader. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Iran, ngunit mukhang naka-high alert ang hukbong dagat ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Maraming speedboat ang nakitang umalis sa Bandar Abbas Naval Base. Nangurap ang mata ng general. Gaano karaming speedboat? Hindi bababa sa 23 ang natukoy na sa ngayon. Ipinapakalat ang mga ito sa magkabilang panig ng kipot ng Hormuz. Naghahanda para harangan ang Hormuz, bulong ng general. Pagkatapos ay malakas siyang umutos, kasalukuyang posisyon ng Lincoln Carrier Strike Group, silangan ng Oman, 180 nautical miles, sagot ni Emily. Ilipat ang strike group sa battle-ready state, mag-deploy ng 2 destroyer sa southern entrance ng kipot ng Hormuz. Ang Air Force ay nasa standby, handang lumipad anumang oras. "Sir," noon, isang signal ang umalingaw-ngaw mula sa information console. "General, may tawag mula sa Eastern Fleet Command ng Saudi Arabia at mayroon ding emergency call mula sa Philippine Embassy." Ulat ni Emily. Lumingon ang general. "Pilipinas?" "Opo. Ang military attaché ng Philippine Embassy sa Bahrain ay humihingi ng proteksyon para sa kanilang mga barko. Mayroon po ngayong 7 barkong may bandila ng Pilipinas sa Persian Gulf." Isang sarkastikong ngiti ang lumabas sa labi ng general. "May hukbong dagat ba ang Pilipinas dito?" "Wala po." "Ah, kung gayon, dapat protektahan nila ang kanilang sariling mga barko. Ang aming pangunahing prioridad ay protektahan ang mga barkong may bandila ng Amerika at ang mga asset na direktang konektado sa interes ng Amerika." Ngunit, general, ang mga oil tanker ng Pilipinas ay nagdadala ng krudong langis mula Saudi Arabia pabalik sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang alyado at ang dami ng langis na ito ay direktang nakakaapekto sa kanilang ekonomiya, sumabat ako. Lumingon ang general at tiningnan ako. Malamig ang kanyang tingin. "Lieutenant Commander Bradley, alam mo ba kung ano ang kailangan kong alalahanin sa ngayon? Ay ang kaligtasan ng 6,000 tao sa Lincoln Carrier Strike Group, ang pagprotekta sa mga oil facilities ng Saudi Arabia, ang pagtiyak na ang mga missile ng Iran ay hindi babagsak sa Bahrain. Ang 7 oil tanker ng Pilipinas ay wala sa listahang iyon," matigas at desidido niyang sabi. "Sabihin sa Philippine Embassy na ang US Navy ay kasalukuyang nakatuon sa sarili nitong operasyon at ang mga sibilyang barko ay dapat manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon. Ang kahilingan para sa escort ay isa sa alang-alang pagkatapos na maging stable ang sitwasyon." Pagkatapos ay idinagdag niya, "Ano ba ang magagawa ng mga Pilipinong marino? Sigurado ako na uupo lang sila at maghihintay ng utos mula sa kanilang kumpanya ayon sa protocol. Ganyan ang lahat ng marino sa Asya, hindi nila alam kung ano ang gagawin sa kanilang sarili." Automatikong humigpit ang aking kamao. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Sa militar, ang pagharap sa isang general ay parang pagpapakamatay ng karera. Wala akong gaanong alam tungkol sa Pilipinas. Sa totoo lang, wala rin akong pakialam. Nakilahok ako sa ilang joint exercises sa Philippine Navy, ngunit iyon ay mga diplomatic formalities lamang. Halos wala akong alam tungkol sa kanilang industriya ng pandagat. Maliban sa ito ay isang bansa na maraming gumagawa ng barko na may malalaking shipyards. Kaya, sa totoo lang, hindi ko akalain na lubos na mali ang sinabi ng general hanggang noon, 3:05 ng madaling araw,
Opisyal na naglabas ng pahayag ang Iranian Revolutionary Guard. Ang kipot ng Hormuz ay agad na haharangan, ipinagbabawal ang lahat ng barko na dumaan. Anumang paglabag ay sasalubungin ng puwersa. Iyon ay inaasahan, ngunit nang marinig ko ito, nilamig ang aking likod. Ang tensyon sa operations room ay umakyat ng isang antas. Mateo, suriin ang paggalaw ng mga sibilyang barko. Karamihan ay nananatili sa kanilang posisyon, zero speed, ngunit may ilang nagtatangkang umalis. Dalawang barkong may bandila ng Europa ang gumagalaw sa direksyong kabaligtaran ng Hormuz. Tumakas? Opo. Ngunit ang pagpunta sa direksyon na iyon ay isang patay na dulo. Para makalabas sa Persian Gulf, isang daanan lang ang Hormuz. Tama. Ang Persian Gulf ay parang isang malaking bag, isang daanan lang ang Hormuz. Ang daanan na iyon ay sarado na. Ibig sabihin, lahat ng 48 barko ay natrap. Ang VHF interception ay nagpakita na ang mga shipping companies ng iba't ibang bansa ay nakikipag-ugnayan sa kanilang headquarters. Nag-utos ang Maersk sa lahat ng barko na manatili sa posisyon. Nag-utos din ang 3 shipping companies ng Japan na maghintay. Gayon din ang COSCO ng China. Lahat ay naghihintay. Iyon ay isang malinaw na desisyon sa sitwasyon na idineklara ng Iran na maaaring gumamit ng puwersa, ang paggalaw ay parang pagpapakamatay. Ngunit alas 4:38 ng madaling araw, Sir. Lieutenant Commander, tawag ni Mateo sa akin sa kakaibang tono, hindi ang kanyang karaniwang kalmadong boses. Ano? May kakaibang paggalaw sa radar. Isang malaking barko ang umaalis sa Rastanura Anchorage. Umaalis sa ganitong sitwasyon? Barkong anong bansa? Sinuri ni Mateo ang ICE data. May bandila ng Pilipinas. VLCC Supersized Oil Tanker, 320,000 DWT, mukhang puno. Sa isang sandali, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ano? Ulitin mo, isang oil tanker ng Pilipinas, kasalukuyang bilis ay 12 knots at patuloy na tumataas. Ang direksyon ay hilagang silangan patungo sa kipot ng Hormuz. Nagulo ang operations room. Maraming opisyal ang tumayo mula sa kanilang upuan at tumingin sa central screen. Sa radar screen, isang berdeng tuldok ang malinaw na gumagalaw. Lahat ng iba pang tuldok ay nakatigil, tanging ang tuldok na iyon ang mabilis na gumagalaw. Si Emily, na nakatayo sa tabi ko, ay bumulong. Baliw na ba sila? Akala ko rin. Ibinalik ng general ang kanyang tasa ng kape at nagtanong, ano ang ingay na iyon? Isang oil tanker ng Pilipinas ang umalis sa pantalan at patungo sa Hormuz, ulat ko. Tiningnan ng general ang screen, pinagmasdan niya ng mga 5 segundo pagkatapos ay umungol. Siguro hindi pa alam ng kapitan ang sitwasyon. Sa loob ng 10 minuto, uutusan na siya ng kumpanya na huminto. Huwag na nating pansinin. Ngunit general, hindi naka-off ang AIs ng barkong iyon. Sinadya nilang ilantad ang kanilang posisyon. Mukhang may plano sila. Plano? Planong gumamit ng 320,000 DWT oil tanker para pasukin ang pagharang ng Iranian Navy? Mapangutyang, sabi ng general. May 23 speedboat ang Iran, bawat isa ay may 2 anti-ship missile. Ano ang ipanlalaban ng oil tanker na iyon? Sa pamamagitan ng pag-spray ng langis, ilang tao sa operations room ang napatawa. Kailangan ko ring ngumiti sa harap ng isang general, ngunit mayroong isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang paggalaw ng berdeng tuldok sa radar screen ay walang pag-aalinlangan. Mabilis itong sumugod patungo sa Hormuz sa maximum speed. Dapat ba tayong sumubok na makipag-ugnayan? Tanong ko. Bakit? Ano ang sasabihin mo sa barko ng Pilipinas? Babalaan sila? Hindi ba dapat nating gawin iyon? Isang sibiliyang barko ang sumusugod sa panganib. Nagkibit balikat ang general. Sige, gawin mo. Ngunit huwag mong sabihin na magbibigay tayo ng escort, huwag mo silang bigyan ng maling pag-asa. Tumango ako kay Mateo. Makipag-ugnayan sa Channel 16. Kinuha ni Mateo ang mikropono, oil tanker na may bandila ng Pilipinas, ito ang 5th Fleet ng US Navy. Humihiling ng kumpirmasyon ng inyong posisyon at intensyon ng biyahe. Ang kipot ng Hormuz ay kasalukuyang nasa mapanganib na antas. Lubos naming inirerekomenda na huwag kayong maglakbay ng mag-isa. Isang sandali ng katahimikan ang lumipas,
Lahat sa operations room ay nakatitig sa speaker at pagkatapos ay may sumagot. Isang malinaw at kalmadong boses, may kaunting lokal na accent ngunit perpektong English. Fifth Fleet, salamat. Ito ang VLCC Gintong Araw na may bandila ng Pilipinas patungo sa Batangas Port, Pilipinas. Kasalukuyan, kaming nasa biyahe patungo sa kipot ng Hormuz. Nagpapasalamat kami sa inyong babala, ngunit ipagpapatuloy namin ang aming biyahe. Natahimik ang operations room. Tiningnan ako ni Mateo. Tiningnan ko rin si Mateo. Pakikumpirma muli, ang kipot ng Hormuz ay kasalukuyang idineklara ng Iranian Revolutionary Guard na sarado at may kakayahang gumamit ng puwersa. Hindi namin masisiguro ang kaligtasan ng inyong barko. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, umalingaw-ngaw ang sagot, naiintindihan namin. Ngunit 26 sa aming mga marino ay kailangang umuwi. 3.5 milyong bariles ng krudong langis ay kailangang makarating sa Pilipinas. Ipagpapatuloy namin ang paglalakbay. Kung may emergency, makikipag-ugnayan kami sa Channel 16. Salamat. At natapos ang komunikasyon. Muling natahimik ang operations room. Mahinang sabi ni Emily sa tabi ko, 26 sa aming mga marino ay kailangang umuwi. Parang masyadong trahedya. Wala akong sinabi. Tumingin ako sa screen. Ang berdeng tuldok ay diretso pa rin. Bilis na 16 knots. Ang 320,000 DWT na barko ay sumusugod sa impyerno ng buong bilis. Sabi ng general mula sa likod, matapang o padalos-dalos, pareho lang ang resulta. Kung mahuli ng Iranian speedboat, tapos na. Mag-focus tayo sa Lincoln Carrier Strike Group. Kalimutan na natin ang barkong Pilipino na iyon. Ang barkong iyon, patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Hindi ko inaalis ang aking mata sa screen. Sa 48 na tuldok, ang tuldok na iyon lang ang gumagalaw. Isang hindi kilalang kapitan mula sa isang bansang tinatawag na Pilipinas ang sumusugod patungo sa pinakamapanganib na karagatan sa mundo. Anong uri ng tao ang magpapasya ng ganoon? Bakit hindi sila naghintay? Bakit hindi naghintay ng utos mula sa kumpanya? Noon, hindi ko pa alam na kailangan ng 12 oras para malaman ko ang sagot sa mga tanong na iyon. At ang sagot na iyon ang magiging pinakamalaking pagkabigla sa aking 22 taong karera sa militar. Alas santo ng umaga, naganap ang unang insidente ng pagdanak ng dugo. Sir, Lieutenant Commander, may ulat ng isang sibiliyang barko na binaril sa northern entrance ng Hormuz. Sigaw ni Mateo, nanginginig ang boses. Sa loob ng 22 taon sa Navy, ngayon ko lang nakita na nanginginig ang kanyang boses. Binaril? Aling barko? Isang oil tanker na may bandila ng Palau. Binaril ng babala mula sa Iranian speedboat pagkatapos ay tinamaan ng direktang bala sa katawan ng barko, kasalukuyang lumulubog. 18 crew member ang humihingi ng rescue. Lumabas ang real-time satellite imagery sa central screen. Maitim na usok ang bumubuga mula sa pasukan ng kipot. Umaagos ang langis mula sa katawan ng barko. 3 ang naiulat na sugatan, 1 ang malubha. Bumigat ang hangin sa operations room. Hindi ito babala. Talagang nagpapaputok ang Iran. Mayroon pang mga ulat ng pag-atake, sabi ni Emily. Idinikit ang kamay sa kanyang headset. Kinumpirma ng OPNAV ang kabuuang 4 na sibiliyang barko ang inatake malapit sa Hormuz. 1 ang lumulubog, 2 ang nasira at bumabalik. 1 ang kasalukuyang kinubkob ng mga Iranian speedboat. Ang mga nasyonalidad ay Palau, Liberia, Marshall Islands, Panama. Lahat ay flag of convenience ships. Lumapit ang general sa screen, ipinag-cross niya ang kanyang mga braso at tiningnan ang satellite imagery. Nagsimula na. Sabi niya sa kalmadong boses na parang inaasahan na niya. General, dapat ba nating i-deploy ang P-8 patrol aircraft sa airspace ng kipot? Tanong ko. Nagutos na ako ng 2 paglipad, ngunit para lamang sa surveillance, hindi para makipaglaban, upang maiwasan ang direktang labanan sa Iranian Navy hanggang sa may utos mula sa White House. Inaatake ang mga sibilyang barko at titingnan lang natin? Tumaas ang boses ko. Lumingon ang general at tiningnan ako ng matalim. Bradley, kung kikilos tayo ngayon batay sa damdamin, magsisimula ang digmaan. Iyan ang gusto ng Iran, hilahin tayo. Ang pagprotekta sa mga sibilyang barko ay isasagawa sa mga yugto sa pamamagitan ng alyansang sistema ng hukbong dagat.
Habang ginagawa natin ito sa mga yugto, maaaring may mamatay. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito, sabi ng general at tumalikod. Ang kanyang boses ay malamig at mekanikal. Nagngalit ako ng ngipin at tumingin ako sa radar. Ang oil tanker ng Pilipinas na gintong araw ay gumagalaw pa rin. Bilis na 16 knots, walang pagbabago sa direksyon. Sigurado akong narinig nila ang balita tungkol sa pag-atake ngunit hindi sila huminto. Mateo? Opo. Mula sa kasalukuyang posisyon ng barko ng Pilipinas na iyon hanggang Hormuz, gaano pa kalayo? Kinakalkula ni Mateo, humigit kumulang 260 nautical miles. Kung pananatilihin ang kasalukuyang bilis, inaasahan na papasok sila sa Kipot pagkatapos ng 16 na oras. 60 na oras pa, ibig sabihin ay mga 9 p.m. ngayong gabi. Opo, mukhang nilalayon nilang dumaan sa gabi. Dumaan sa gabi, nilalayon nilang samantalahin ang dilim. Ngunit ang isang 320,000 DWT oil tanker ay hindi maaaring magtago sa dilim. Lumalabas ito sa radar na parang bundok. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinaniniwalaan ng kapitan na iyon para gawin iyan, bulong ni Emily. Hindi ko rin alam. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kapitan ng Pilipinas na iyon, pagkatapos marinig ang balita tungkol sa pag-atake, ay hindi bumagal. Habang ang lahat ng iba pang barko ay huminto dahil sa takot, tanging ang barko na iyon ang sumusugod pa rin. Padalos-dalos, matapang, o baliw na. Noon, hindi ko pa rin masabi. Alas 8:23 ng umaga, nagsimulang dumaloy ang bagong impormasyon sa operations room. Ang buong mundo ay nagulantang, ang presyo ng langis ay umabot sa 147 bawat bariles at bumagsak ang mga stock market ng Asia pagbukas pa lang. Naglabas ng emergency statements ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa at nagpatawag ng emergency meeting ang United Nations Security Council. Ngunit sa operations room, isa pang balita ang umakit sa aking pansin. Sir, Lieutenant Commander, may update sa sitwasyon ng mga barko ng Japan, ulat ni Mateo. Kumusta? 3 oil tanker na may bandila ng Japan ang hinarang ng Iranian Revolutionary Guard. Lahat ay nasa eastern waters ng Gulf. Kasalukuyan silang hinihila patungo sa Iranian waters malapit sa Bandar Abbas, Bihag. Sa katunayan, nag-utos ang headquarters ng Japanese shipping companies sa lahat ng barko na sumuko agad, huwag lumaban at sumunod sa mga tagubilin. Ang mga crew ay sinasabing ligtas, ngunit ang barko at kargamento ay nasa ilalim na ng kontrol ng panig ng Iran. Sumabat ang general. Kita mo? Iyan ang normal na reaksyon. Sumipsip siya ng kape at nagpatuloy, kapag idineklara ng Iran ang blockade, ang mga sibiliyang barko ay dapat maghintay o sumuko. Iyan ang protocol at iyan ang normal. Gumawa ng tamang desisyon ang Japanese Shipping Company. Ang kaligtasan ng marino ang pangunahing prioridad. Ngunit ang 3 oil tanker ng Japan, gaano karami ang langis? Kinakalkula ni Mateo, kabuang 3, humigit kumulang 6. 5 milyong bariles, nagkakahalaga ng humigit kumulang 950 milyon. Isusuko lang nila ang halos bilyong kargamento? Malaki ang mata ni Emily sa gulat. Mas mahalaga ang buhay ng marino kaysa sa kargamento, hindi ba? Gumawa ang Japan ng matalinong pagpili, pagtatapos ng general. Pagkatapos ay tiningnan niya ako, ang oil tanker na iyon ng Pilipinas ay malapit na ring gumawa ng parehong pagpili. Kapag nahuli ng Iranian speedboat, wala na silang ibang pagpipilian. Ang isang 320,000 DWT na pagong ay hindi maaaring manalo laban sa isang 40-knot speedboat. Tama ang sinabi na iyon. Sa pisikal na aspeto, imposible. Ang maximum speed ng isang VLCC oil tanker ay 16 knots. Ang Iranian speedboat ay maaaring umabot sa 45 knots. Tulad ng isang daga na hindi maaaring manalo laban sa isang pusa, ang oil tanker ay hindi maaaring makatakas sa speedboat. Ngunit Sir, Lieutenant Commander, maingat na sabi ni Mateo, ang bilis ng oil tanker ng Pilipinas ay hindi nagbago, 17 knots pa rin. Ang balita tungkol sa pag-atake, ang balita tungkol sa Japan, lahat ay naipalabas sa VHF ngunit walang reaksyon. Ang VHF interception ay nagpakita ng log ng komunikasyon sa headquarters ng Philippine Shipping Company. Ngunit mayroong isang interesting point. Ano iyon? Kahit pagkatapos ng komunikasyon, hindi bumaba ang bilis.
Hindi namin alam kung ano ang sinabi ng kumpanya, ngunit ang resulta ay patuloy pa rin ang paglalakbay ng barkong iyon. Binaliwala nila ang utos ng kumpanya? Tanong ni Emily na may gulat na ekspresyon. Hindi namin makumpirma. Ngunit ang sitwasyon ay nagpapahiwatig na mukhang ganoon nga. Natahimik sandali ang operations room. Natahimik din sandali ang general. Pagkatapos ay umungol siya at umiling. Nagpapanggap na bayani ang kapitan. Sigurado akong gusto niyang tapusin ang kanyang karera, binaliwala ang utos ng kumpanya at sinubukang pasukin ang blockade. Kung mahuli, makukulong. Kung hindi mahuli, masisibak. Ano man ang mangyari, tapos na. Ngunit iba ang iniisip ko. Nagpasya ang Japanese shipping company na isuko ang 3 oil tanker at ang 71 bilyong kargamento sa antas ng kumpanya. Iyon ay isang utos mula sa itaas. Sinunod lamang ng mga kapitan ang utos na iyon. Sa kabaliktaran, iba ang oil tanker ng Pilipinas. Sa eksena, ang kapitan ay gumagawa ng sarili niyang desisyon. Hindi alam kung ano ang sinabi ng kumpanya. Ngunit ang resulta ay gumagalaw pa rin ang barko. Isang ideya ang biglang sumagi sa aking isip na maaaring hindi ito simpleng pagiging padalos-dalos. Marahil, iyon ay isang kalkuladong desisyon. Alas 3:21 ng hapon, ang oil tanker ng Pilipinas na gintong araw ay nakarating sa isang punto na 120 nautical miles ang layo mula sa kipot ng Hormuz, 8 oras pa bago makapasok sa kipot. Sa panahong iyon, lumala ang sitwasyon. Ang bilang ng mga barkong inatake ay umabot na sa 7 at may mga ulat na nagsimula ng maglagay ng mga mina ang Iranian Revolutionary Guard sa pasukan ng kipot. 2 US Navy minesweepers ang agarang idineploy, ngunit hindi sapat upang masakop ang buong lugar. Humigpit ang pagkubkob habang lumilipas ang oras. Sir, Lieutenant Commander, mayroong isang interesting VHF interception, sabi ni Mateo, tinanggal ang kanyang headset. Ano iyon? Nakipag-ugnayan ang oil tanker ng Pilipinas sa mga kalapit na barko. Inalok nila ang isang Greek oil tanker at isang Norwegian gas tanker na sumama. Sumama? Opo, ang kapitan ng Pilipinas ay nagsabi ng ganito, Hormuz, ngayon ang pagkakataon. Gulong-gulo din ang militar ng Iran at kailangan nating makalabas bago makumpleto ang sistema ng blockade. Gusto niyo bang sumama sa amin? Ang sagot ay parehong tumanggi. Sabi ng kapitan ng Greek, baliw ka ba? Ang kapitan ng Norwegian naman ay sinabi lang, good luck. Mahinang tumawa si Emily. Nais sanang bumuo ng fleet ng kapitan ng Pilipinas, ngunit sa huli ay kailangan niyang mag-isa. Pinag-aralan ko ang nilalaman ng komunikasyon na iyon. Inalok ng kapitan ng Pilipinas ang iba pang barko na sumama. Hindi ito padalos-dalos, ito ay tactical thinking. Kung maraming barko, mahirap para sa Iran na atakihin silang lahat. Ang pasanin ng international public opinion ay magiging mas malaki, ngunit walang sumuporta. Kaya, nag-iisa sila. Mateo, makikita ba ang imagery mula sa P-8? Opo. Kasalukuyan, may P-8 na lumilipad sa ibabaw ng oil tanker ng Pilipinas. Nagpalit ang screen. Isang imahe na kuha mula sa 8,000 talampakan ang lumabas. Sa asul na karagatan, isang malaking barko ang lumitaw. Isang mahabang puting guhit ang lumalabas mula sa likuran ng barko. Iyon ay patunay na ito ay tumatakbo ng buong bilis. Zoom in, pinalaki ang imahe. Lumabas ang mga salita sa katawan ng barko. Iyon ay Filipino. Hindi ko mabasa kung ano ang nakasulat, ngunit ang pulang bandila na may bituin at araw ay nakawagayway sa likuran ng barko. Ang laki ng barkong ito, bulong ni Emily. Tama, isang VLCC oil tanker na 340 metro ang haba, mas mahaba pa sa isang Nimitz-class aircraft carrier. Ang imahe ng malaking barko na humahawi sa tubig ng buong bilis ay talagang isang nakamamanghang tanawin. May nakikita ba kayong tao sa deck? Wala. Mukhang lahat ay nagtago sa loob. Nakikita lang ang ilaw mula sa tulay. Sa tulay, hawak ng kapitan ang manibela. Sa 26 na marino, walang sinuman ang natutulog sa oras na ito. Noon, lumapit ang general. Tiningnan niya ang imahe mula sa P-8. At nagtanong, gumagalaw pa rin? Opo. Walang pagbabago sa bilis. Hindi ba nag-utos ang kumpanya na huminto? Hindi namin alam ng eksakto,
Ngunit ang resulta ay hindi ito huminto. Kiniskis ng general ang kanyang baba. Sa puntong ito, hindi na lang ito simpleng pagiging matigas ang ulo. Musika, mayroong kakaiba. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kaunting pagtataka sa boses ng general. Suriin muli ang sitwasyon ng pagkalat ng Iranian speedboat. Gaano karami ang nasa pasukan ng Kipot? Mayroon ngayong 8 speedboat na nakadeploy sa loob ng 20 nautical miles radius sa paligid ng pasukan ng Kipot. Ang natitira ay nakakalat sa paligid ng Bandar Abbas at malapit sa Kish Island. 8 barko ay sapat na. Kapag pumasok ang oil tanker na iyon, maaari nilang kubkubin agad, tumango ang general. Ngunit mayroong isang variable. Maingat, nasabi ni Mateo. Ano yon? Ang Iranian Naval Blockade Commander, Brigadier General Soroushi. Ang impormasyon tungkol sa taong ito ay na-update lang. Inilabas ni Mateo ang character profile sa screen. Isang litrato ng isang nasa edad na lalaki na may matigas na hitsura ang lumabas, itim na balbas, matatalim na mata. Reza Soroushi, Brigadier General ng Revolutionary Guard Navy, 47 taong gulang, naging commander ng Hormuz Defense ng 2 taon. May palayaw na? Ang berdugo ng Kipot. Natahimik ang operations room. Bakit ganoon ang palayaw? 6 na taon na ang nakalipas. Sa isang operasyon laban sa ilegal na pangingisda, pinabagsak niya ang 5 dayuhang barkong pangisda. Hindi iniligtas ang mga marino. At 3 taon na ang nakalipas nang arestuhin ang isang cargo ship ng United Arab Emirates, binaril niya at sinugatan ang 3 marino. May mga ulat na sinasadya ang pagbaril. Hindi babala. Isang baliw, umirap si Emily. Isang hardliner, tipikal ng Revolutionary Guard, mas gusto ang paggamit ng puwersa kaysa sa negosasyon at lalo na mayroong puot sa mga dayuhang barko. Tumingin ako sa screen, sa tabi ng larawan ni Brigadier General Soroushi, ang ruta ng oil tanker ng Pilipinas ay ipinapakita ng sabay-sabay. Ilang oras pa, magtatagpo ang dalawa. Alam ba ng kapitan ng Pilipinas ang tungkol sa taong ito? Tanong ko. Siguro hindi, sagot ni Mateo. Kung alam niya, titigil ba siya? Walang sumagot. Alas 9:14 ng gabi, ang oil tanker ng Pilipinas, na gintong araw, ay nakarating sa isang punto na 45 nautical miles ang layo mula sa pasukan ng Kipot ng Hormuz. Ang kapaligiran sa operations room ay nagbago ng banayad. Walang nagsasalita, ngunit lahat ay nakatingin sa berdeng tuldok na iyon sa central screen. Kahit na ginagawa nila ang kanilang trabaho, ang kanilang mga mata ay paminsan-minsan ay nakatingin doon. Sa totoo lang, ganoon din ako. Sinusubaybayan ko ang paggalaw ng tuldok na iyon ng higit sa 12 oras. Hindi ito bumagal, hindi nagbago ng direksyon. Direktang sumusugod ito sa impyerno ng buong bilis. Sir, Lieutenant Commander, may paggalaw ng speedboat, ulat ni Mateo sa tensyonadong boses. 3 sa 8 nakadeploy sa pasukan ng Kipot ang gumagalaw patungo sa timog patungo sa oil tanker ng Pilipinas. Naghahanda para harangin? Hindi pa malinaw, ngunit mukhang bumubuo sila ng intercept formation. Bumilis ang tibok ng puso ko. Malapit na itong magsimula. Lumipat sa imagery mula sa P8. Nagpalit ang screen. Iyon ay night vision infrared imagery. Sa karagatan, isang malaking maliwanag na tuldok ang sumisinag. Iyon ang gintong araw. Ang init mula sa makina ay nagpapatingkad dito sa infrared camera at sa harap nito, 3 mas maliliit na maliwanag na tuldok ang mabilis na lumalapit. Iyon ang mga speedboat ng Iran. Distansya sa oil tanker ng Pilipinas, 35 nautical miles. Bilis ng speedboat, 38 knots. Inaasahang pagtatagpo pagkatapos ng humigit kumulang 55 minuto. Lumapit ang general sa gitna ng operations room. Ipinag-cruise niya ang kanyang mga braso at tiningnan ang screen. Sa wakas, matatapos na rin, sabi niya sa kalmadong boses. Sir, General, dapat ba nating ipaalam sa oil tanker ng Pilipinas ang sitwasyon? Tanong ko. Tiningnan ako ng general, bakit? Hindi ba nila alam na 3 Iranian speedboat ang papalapit? Maaaring makita ng kanilang radar, ngunit hindi nila maaaring malaman ang eksaktong intensyon. Kung ipaalam natin, may magbabago ba? Hihinto ba sila? Hindi ba babasa? Maaari silang maghanda. Nag-isip sandali ang general pagkatapos ay tumango.
Sige, makipag-ugnayan, ngunit huwag mong sabihin na makakatulong tayo, huwag mo silang bigyan ng maling pag-asa. Kinuha ni Mateo ang mikropono, gintong araw. Ito ang 5th Fleet ng US Navy. Sa harap ninyo, 35 nautical miles, 3 speedboat ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang gumagalaw patungo sa inyong direksyon. Inaasahang pagtatagpo sa loob ng humigit kumulang 55 minuto. Humigit kumulang 10 segundo ng katahimikan ang lumipas pagkatapos ay may sumagot. 5th Fleet, salamat. Kinumpirma na rin ng aming radar. Naghahanda kami, isang kalmadong boses. Masyadong kalmado na kakaiba. 3 Iranian speedboat ang papalapit, ngunit walang bahagyang panginginig sa boses. Dagdag na impormasyon, ang mga speedboat na iyon ay armado ng C-802 anti-ship missiles at 20mm cannons. Isang sandali ng katahimikan, kinumpirma. Salamat, iyon lang. Kahit na narinig ang impormasyon tungkol sa anti-ship missile, hindi sila bumagal. Tiningnan ako ni Emily, maayos ba talaga ang mga taong iyon? Hindi ko alam. Iyon ay isang tapat na sagot. 8:08 ng gabi, ang mga Iranian speedboat ay lumapit sa oil tanker ng Pilipinas sa loob ng 12 nautical miles. Isang broadcast sa Farsi ang nagsimula sa VHF. Isinasalin ang interception, sabi ni Mateo sa operations room. Isang Farsi interpreter, si Hassan Jibari, ay naroon. Siya ay isang Iranian-American na dating nagtrabaho para sa CIA, utos na huminto sa barko. Lahat ng barko ay dapat patayin agad ang makina at maghintay ng utos. Ito ay utos ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Uulitin, ang reaksyon ng oil tanker ng Pilipinas ay walang pagbabago sa bilis, nananatiling 16 knots. Binaliwala nila ang utos na huminto. Nangurap ang general, mukhang ganoon nga. Lumipas ang 5 minuto, ang Iranian speedboat ay lumapit sa loob ng 5 nautical miles. Isang mas emergency na boses ang umalingaw-ngaw mula sa VHF. Utos na huminto sa barko sa ikalawang pagkakataon, oil tanker na may bandila ng Pilipinas. Patayin agad ang makina. Ito ang huling babala. Kung hindi susundin, gagamit kami ng puwersa. Ang ibang boses ay mukhang mas mataas ang ranggo. Ang tensyon sa operations room ay umabot sa sukdulan. Lahat ng opisyal ay nakatitig sa screen. Ang tunog ng pag-type sa keyboard, ang tunog ng pag-click sa mouse, lahat ay huminto. At pagkatapos ay may sumagot mula sa oil tanker ng Pilipinas. Ngunit hindi sa English, kundi sa Farsi. Ano? Gulat na lumapit ang general. Nagsimulang magsalin si Hassan ng sabay-sabay. Isang Pilipinong marino ang sumasagot sa Farsi. Kagalang-galang na Revolutionary Guard, kami ay isang sibilyang oil tanker na may bandila ng Republika ng Pilipinas. Kami ay nagdadala ng krudong langis mula Saudi Arabia pabalik sa Pilipinas. Wala kaming anumang gawaing pagalit laban sa Iran at hindi kami kasangkot sa digmaan. 26 sa aming mga marino ay may pamilyang naghihintay. Humihingi kami ng ligtas na daanan. Natahimik ang operations room. Nagsasalita ng Farsi ang Pilipinong marino. Sabi ni Emily, na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Napakatalas, tamang pagbigkas, at gumagamit ng tamang paggalang. Hindi ito basic communication skill. Ito ay isang taong nakakaintindi ng Iranian culture, sabi ni Hassan na may paghanga. Nagbago rin ang ekspresyon ng general, hindi na isang mapangutyang mukha kundi interes at pagtataka. Naghanda sila, bulong ng general. Tama, ang kapitan ng Pilipinas na iyon ay hindi sumugod ng bulag-bulagan. Inasahan niya na haharapin niya ang Iran at nagtalaga na ng marino na marunong mag-Farsi. Sa unang pagkakataon, nawala ang paghamak sa tono ng general. May sumagot mula sa panig ng Iran sa VHF. Isinalin ni Hassan, isang opisyal ng Iran, ang sumasagot. Naiintindihan namin ang inyong sitwasyon. Ngunit kasalukuyan, ang kipot ng Hormuz ay sarado, ang permit sa pagdaan ay dapat ibigay ng Tehran. Patayin ang makina at maghintay. May sumagot mula sa panig ng Pilipinas. Nagpatuloy si Hassan sa pagsasalin. Naiintindihan namin. Ngunit 26 sa aming mga marino ay may pamilyang naghihintay. May mga ama na may maliliit na anak. May mga anak na lalaki na nag-aalaga ng kanilang matatandang ina.
Wala kaming kinalaman sa digmaan. Hindi ba ang Iran at Pilipinas ay may matagal ng pagkakaibigan? Umaasa kami sa matalinong pagpapasya ng kagalang-galang na opisyal. Mayroong mahinang paghanga mula sa isang tao sa operations room. Napakatalas, sabi ng general, inalis ang kanyang mga kamay sa pagkakasombrero sa dibdib. Ito ay isang negosasyon. Sa halip na magbanggit ng international law, umaapela siya sa damdamin. Sa Iranian culture, ang pagbanggit sa pamilya, lalo na sa ina, ay may malaking kapangyarihan sa pagpapaniwala. Ang kaalaman ng general sa Iranian culture ay malinaw. 30 taon na siya sa gitnang silangan, ngunit ang isang Pilipinong marino na alam iyon ay isang nakakagulat na bagay. Ano ang magiging resulta? Tanong ko. Umiling ang general. Si Brigadier General Soroushi ang commander. Sa kanyang ugali, hindi siya magpapaapekto sa mga apela tungkol sa pamilya. Lumipas ang 10 minuto, muling may signal mula sa panig ng Iran sa VHF. Tumingi ang mukha ni Hassan. Ano ang sinabi nila? Tanong ko. Sinabi nila na sasakay sila sa barko para inspeksyonin. Humihingi ng hagdan. Muling napuno ng tensyon ang operations room. Nahuli na ba? Tanong ni Emily. Hindi pa alam. Pagkatapos ng inspection, maaari silang payagan na dumaan o arestuhin, sagot ni Mateo. Tumingin ako sa imagery mula sa P-8. Bumagal ang oil tanker ng Pilipinas, mula labang 6 knots pababa sa 12, 8, 5 at pagkatapos ay huminto. Ang malaking barko ay huminto sa karagatan. 2 speedboat ang lumapit sa katawan ng barko. Sa infrared imagery, maliliit na figura ang umaakyat sa hagdan. 5 miyembro ng Revolutionary Guard ang nakasakay sa barko, ulat ni Mateo. Lahat sa operations room ay nagpipigil ng hininga at sumusubaybay. Wala kaming magawa, tanging makatingin lang mula sa infrared camera sa 8,000 talampakan. Lumipas ang 30 minuto. Walang komunikasyon. Ang barko sa screen ay nakatigil pa rin sa karagatan kasama ang 2 speedboat na nakadikit sa gilid nito. Ang ikatlong speedboat ay umiikot ng humigit kumulang 100 metro ang layo upang mag-monitor. Lumipas ang 40 minuto. Bakit ang tagal? Sabi ni Emily na may pag-aalala. Maaaring matagal ang pag-check ng mga dokumento. Isang 320,000 DWT oil tanker ay siguradong maraming dokumento, sagot ng general, ngunit may bahagyang tension din sa kanyang boses. Noon, umalingaw-ngaw ang VHF. Iyon ay isang komunikasyon sa Farsi mula sa panig ng Pilipinas. Isinalin ni Hassan, ang Pilipinong marino ay nagsasalita sa opisyal ng Iran. Sir, ang dami ng krudong langis sa aming barko ay 3.5 milyong bariles. Hindi ito langis ng Iran, ito ay langis ng Saudi Arabia na galing sa isang kalaban na bansa ng Iran. Kung kumpiskahin ng Iran ang langis na ito, uupo lang ba ang Saudi Arabia? Magiging mas komplikado ang international dispute. Ang pagpapadaan sa amin ay para sa interes din ng Iran. Matalino, paghanga ng general. Mula sa pag-apela sa damdamin ay lumipat sa interes, nagulat din ako. Nagsimula ang Pilipinong marino sa kwento ng pamilya at ngayon ay naglalabas siya ng geopolitical arguments. Gumagamit siya ng iba't ibang estratehiya para kumbinsihin ang opisyal ng Iran. 5 minuto pagkatapos, may sumagot mula sa panig ng Iran. Mayroong banayad na pagbabago sa mukha ni Hassan. Ano ang sinabi nila? Tanong ko. Pinayagan na nilang dumaan. Isang maluwag na paghinga ang umalingaw-ngaw sa operations room. Ngunit mayroong isang kondisyon, dagdag ni Hassan. Mabigat ang kanyang boses. Kailangan nilang lubusang makalabas sa kipot sa loob ng 1 oras. Kung lalampas sa 1 oras, palulubugin sila. Umungol ang general. 1 oras? Ang kipot ay 24 kilometro ang lapad. Iyon ay 27 nautical miles. Para makadaan sa loob ng 1 oras, kailangan ng minimum speed na 27 knots. Ang isang VLCC oil tanker ay hindi maaaring umabot sa 27 knots. Nagbigay sila ng kondisyon na imposible. Sa katunayan, tinanggihan nila ang pagdaan. Analisis ni Mateo mula sa VHF. Ang boses ng Pilipinong marino ay umalingaw-ngaw sa Farsi. Isinalin ni Hassan, tinatanggap namin. Natahimik ang operations room. Ano? Muling tanong ng general. Sinabi niya na tinatanggap nila, sabi ni Hassan,
na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Tinatanggap? Tinatanggap ang isang kondisyon na imposible? Sigaw ni Emily. Tiningnan ko ang imagery mula sa P-8. Ang mga miyembro ng Iran ay bumababa sa hagdan. Umalis ang mga speedboat sa katawan ng oil tanker at ang temperatura ng makina ng oil tanker ng Pilipinas ay nagsimulang tumaas. Sa infrared imagery, ang likuran ng barko ay lalong lumiwanag. Tumataas ang bilis, sabi ni Mateo. 10 knots, 12, 14, 16, 17 knots, 17 knots, isang VLCC, 18 knots, patuloy na tumataas. Lahat sa operations room ay nakatitig sa screen. 19 knots? Imposible. Isang 320,000 DWT na barko na umaandar ng 19 knots. Lumapit ang general sa harap ng screen. Ang nominal maximum speed ng isang fully loaded VLCC ay 16 knots. Ang 19 knots ay lumampas na sa design limit. Ang makina ay siguradong overloaded. 20 knots na. Sigaw ni Emily. Isang hiyawan ang umalingaw-ngaw sa operations room. Imposible. Isang 300,000 DWT na barko na umaandar ng 20 knots. Iyan ay hindi makatwiran sa pisikal. Bulong ng general, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang bilis sa radar ay malinaw na lumampas sa 20 knots. Pinupush nila ang boiler sa emergency power, lubusang binaliwala ang safety limits at itinutulak ang makina sa sukdulang limitasyon. Maaaring sumabog ang boiler, sabi ni Mateo. Natahimik ang operations room. Sa barko na iyon, mayroong 26 na tao at 3.5 milyong bariles ng krudong langis. Kung sumabog ang boiler, hindi na ito oil tanker kundi isang bomba. Ipinapatalo ng kapitan na iyon ang buhay ng mga marino. Ang boses ng general ay nagbago, nawala ang paghamak, sa halip ay isa pang damdamin, pagkamangha. Simulan ang countdown ng 1 oras. Nagsisimula ngayon, ipinakita ni Mateo ang countdown timer sa screen. 60 minuto, 59, 58. Ang oil tanker ng Pilipinas ay sumusugod patungo sa kipot, bilis na 20 knots. Tinanggap ang isang imposibleng kondisyon at nilikha ang isang imposibleng bilis, ngunit ang matematika ay malamig. Ang paglalakbay ng batipot 7 nautical miles sa bilis na 20 knots ay aabutin ng 21 minuto, ganap na imposible sa loob ng 60 minuto. Natitira pang 45 minuto. Ang oil tanker ng Pilipinas ay nakapasok na sa kipot ng Hormuz. Sa imagery mula sa P-8, lumabas ang dalawang baybayin. Sa kaliwa ay Iran, sa kanan ay Oman. Sa gitna ng pinakamapanganib na kipot sa mundo, isang 320,000 DWT oil tanker ang sumusugod ng buong bilis, nananatiling 20 knots. Ngunit, Sir, Lieutenant Commander, bumabalik ang agos, ulat ni Mateo. Bumabalik? Gaano karami? Humigit kumulang 3 knots. Ang aktual na bilis kumpara sa lupa ay 11 knots lamang. Kung gayon, paano ang oras kumpara sa natitirang distansya? May 12 nautical miles pa bago marating ang karagatan ng Oman. Sa bilis na 17 knots, aabutin ng 42 minuto. Ang countdown timer ay may 45 minuto pa. Kulang ng 3 minuto. 3 minuto? Bulong ko. 3 minuto. 180 segundo. Ang pagkakaiba na iyon ang magpapasya sa buhay o kamatayan. 3 Iranian speedboat ang sumusunod sa oil tanker. 2 nautical miles ang distansya at may 2 pa ang nakatalaga sa harap ng kipot. Sa kabuuan, 5 barko ang bumubuo ng blockade formation. Mukhang si Brigadier General Soroushi ay direktang namumuno mula sa Bandar Abbas. Dumami ang dalas ng komunikasyon sa VHF. Nakatayo ang general sa gitna ng operations room, ipinag-cruise niya ang kanyang mga braso at nakatitig sa screen. Isang ganap na magkaibang ekspresyon kumpara sa 12 oras na nakalipas na wala ang mapangutiang ngiti. Bradley, tawag sa akin ng general. Opo, general. Ano ang pangalan ng kapitan ng oil tanker ng Pilipinas na iyon? Iyan ang unang tanong niya. 12 oras na ang nakalipas, tinawag niya itong barkong Pilipino na iyon. Hindi pa natutukoy, sir. Hindi ipinapakita ng eyes ang pangalan ng kapitan. Alamin mo. Opo, alamin mo ang pangalan niya. Gusto kong malaman kung sino ang nagpapasya ng ganoon. Tumango ako. Ngunit hindi makita ni Mateo.
Natitira pang 35 minuto. Muling may komunikasyon sa Farsi, sa VHF. Isinalin ni Hassan. Direktang nakikipag-ugnayan si Brigadier General Sorushi. Oil tanker ng Pilipinas, sa kasalukuyang bilis, hindi kayo makakadaan sa loob ng limitadong oras. Patayin agad ang makina. Ito ang huling babala. May sumagot mula sa panig ng Pilipinas. Katahimikan, hindi sumagot ang oil tanker ng Pilipinas. Binalewala nila? Tanong ni Emily. Ngayon ay hindi oras para makipagnegosasyon, kundi para mag-focus sa paglampas, sagot ko. Natitira pang 30 minuto. Sir Lieutenant Commander, may pagbabago sa bilis, sabi ni Mateo, may kaunting tensyon sa boses. Tumaas o bumaba? Bumababa. 19 knots, 18, 17. Bakit? Sinusuri ang interception. Mayroong internal communication na narinig sa Filipino. Isinasalin. Ang pressure ng boiler number 1 ay lumampas sa kritikal na limitasyon. May panganib ng pagsabog. Bawasan ang power. Mukhang boses ng chief engineer. Isang boiler ang nasira. Nagngalit ang general. Nakita ko rin noon kung bakit nagngalit ang general. Hindi niya alam, ngunit kumampi na siya sa oil tanker ng Pilipinas. Napintong knots. Huminto ang bilis doon. Ibawas ang agos, ang aktwal na bilis ay 13 knots lamang. Sa bilis na ito, aabutin ng 55 minuto para marating ang karagatan ng Oman. Ang countdown timer ay may 30 minuto pa. Kulang ng 25 minuto. Sa matematika, imposible. Natitira pang 25 minuto. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Brigadier General Sorushi sa VHF, oil tanker ng Pilipinas. Paubos na ang oras. Kung hindi kayo titigil, magpapaputok kami. May sumagot mula sa oil tanker ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, sa English, direktang naririnig namin. Ito ang sibilyang oil tanker na gintong araw na may bandila ng Republika ng Pilipinas. Kami ay nagsasagawa ng karapatang dumaan ng mapayapa ayon sa International Maritime Law. Kami ay isang sibilyang barkong pangkalakal at wala kaming anumang gawaing pagalit kung aatakihin. Iyan ay isang paglabag sa international law at ang gobyerno ng Pilipinas ay sasagot ng matindi. Natahimik ang operations room. Isiningit niya ang international law, bulong ng general. Epektibo ba? Tanong ni Emily. Kay Sorushi, hindi, matigas na sabi ng general. Ngunit hindi iyan para sa Iran na marinig, iyan ay para sa atin na marinig. Alam niya na nakikinig ang Amerika at nag-iiwan siya ng ebidensya. Mamaya kung aatakihin ng Iran, iyan ang magiging ebidensya ng paglabag sa international law. Tiningnan ko ang general. Ang analisis ng taong 12 oras na nakalipas ay tinawag itong barkong Pilipino na iyon ay tumpak. Naramdaman ng general ang tingin ko at sinabi ng may kapaitan, ang kapitan na iyon ay hindi ordinaryong tao. Natitira pang 20 minuto. Nagsimulang magpaputok ng babala, sigaw ni Mateo. Sa imagery mula sa P-8, may mga kislap ng ilaw. Ang tracer rounds na pinaputok mula sa Iranian speedboat ay bumagsak sa dagat, 400 metro mula sa unahan ng oil tanker ng Pilipinas. Tumalsik ang mga haligi ng tubig, isang malalim na paghinga ang umalingaw-ngaw sa operations room. Damn it, sumumpa ang general. Sa mahigit 20 taon na nagtatrabaho sa tabi niya, ngayon ko lang siya narinig na sumumpa. Kailangan nating magpadala ng eroplano, sir, general. Sabi ko nang may pagkaapura. Magpadala lang ng 2 F-18, aatras ang mga Iranian speedboat. Titingnan lang ba natin silang mamatay? Tiningnan ako ng general. Sa kanyang mukha ay nakita ang matinding pagkalito, isang ekspresyon na hindi ko pa nakita. Hindi, Bradley, kung manghihimasok tayo, gagamitin iyan ng Iran bilang dahilan para magdeklara ng full-scale war. 6,000 tao sa Carrier Strike Group at lahat ng 48 barko sa Persian Gulf ay malalagay sa panganib. Kung gayon, 26 na tao ang mamatay, ayos lang, tumaas ang boses ko. Sa unang pagkakataon sa 22 taong karera sa militar, sumigaw ako sa aking superior. Hindi sumagot ang general. Tiningnan lang niya ang screen. Natitira pang 15 minuto, ikalawang babala. Sa pagkakataong ito, mas malapit, 200 metro sa harap, malinaw na naitala ang ruta ng tracer rounds sa imagery mula sa P-8. Hindi huminto ang oil tanker ng Pilipinas.
Anong gawa ang mga taong iyon? Bulong ni Emily. Natitira pang 10 minuto. Nagbabago ang agos, sigaw ni Mateo. Ano? Mula sa ebb tide patungo sa flood tide. Ang agos ay nagbabago mula sa kontra patungo sa paborable. Magsisimula ng itulak ng tubig ang oil tanker ng Pilipinas. Gaano karami? Kapag ganap na nagbago, magiging paborable ng humigit kumulang 3 knots. Ngunit para ganap na magbago, aabutin ng 15 minuto. 15 minuto pa, tapos na ang countdown timer. Iyan ang problema. Natitira pang 5 minuto. Kinumpirma ang utos na magpaputok, isinalin ni Hasan na may maputlang mukha. Direktang nag-utos si Brigadier General Soroushi na magpaputok, palubugin ito. Nag-freeze ang operations room. Sa imagery mula sa P-8, nagsimulang magpaputok ang mga Iranian speedboat. Hindi tracer rounds kundi totoong bala. Ang 20mm cannon rounds ay tumama sa katawan ng oil tanker ng Pilipinas. Sa infrared imagery, lumiwanag ang tinamaan na punto. Ang tunog ng metal na tinamaan ng bala ay umalingaw-ngaw sa VHF. Isang matinis at tuloy-tuloy na tunog, kinumpirma na tinamaan. Tinamaan ng cannon fire ang oil tanker ng Pilipinas sa likurang bahagi, sabi ni Mateo, nanginginig ang boses. May sunog! Usok ang bumubuga mula sa likurang deck ng barko. Isang tunog na parang hiyaw ang umalingaw-ngaw sa operations room. Mahigpit kong hawak ang aking kamao. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa dahil walang magawa ay bumabagsak sa buong katawan ko. Sir, General, pakiusap, sabi ko. Iyon ay isang pakiusap. Pumikit ang general. 3 segundo, 5 segundo. Isang mahabang panahon na parang walang katapusan. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Hindi, maikli niyang sabi. Natitira pang 3 minuto. Tumataas ang bilis, sigaw ni Mateo. Lahat ay tumingin sa screen. Liba 7, 18, 19, 20 knots. Nagsimula nang magbago ang agos. Ang paborableng agos ay paparating. Ang aktwal na bilis kumpara sa lupa ay 21, 22, 23 knots. Patuloy na tumataas. Ang oil tanker ng Pilipinas habang tinamaan ng bala, habang nasusunog ang likuran ng barko, ay tumataas ang bilis. Paano posible? Tanong ng general na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Mukhang itinutulak nila ang lahat ng natitirang boiler sa emergency power. Idagdag pa ang tulong ng bagong agos, umabot sa 23 knots. Ngunit nasusunog ang likurang bahagi ng barko. Ang deck crew ay pinapatay ang sunog, kasabay nito, ang engine crew ay nagpapabilis. Gumagawa sila ng 2 bagay ng sabay-sabay. Natitira pang 2 minuto. May 1.5 nautical miles pa bago marating ang karagatan ng Oman, countdown ni Mateo. Muling nagpaputok ang mga Iranian speedboat. Ang cannon fire ay bumagsak sa dagat. Ang mga haligi ng tubig ay tumalsik sa kaliwang panig ng oil tanker ng Pilipinas. Ngunit hindi tumama dahil mas mabilis na ang oil tanker ng Pilipinas, hinahabol din ng speedboat. Ngunit ang pagpuntirya ng eksakto sa isang 320,000 DWT oil tanker na may momentum ay hindi madali. Natitira pang 1 minuto, 0.8 nautical miles. Lahat sa operations room ay tumayo, pati na rin ang general. Musika, 20 opisyal at enlisted personnel ang nakatingin sa screen. 0.5 nautical miles. Ang mga Iranian speedboat ay nagsimulang bumagal. Malapit na ang hangganan ng teritorial na karagatan. Kung papasok sa karagatan ng Oman, magdudulot ito ng international dispute. 0.3 nautical miles. Huminto ang pagpapaputok. 0.1 nautical miles. Ganap na huminto ang mga Iranian speedboat. Nakarating na sa karagatan ng Oman. Sigaw ni Mateo. Ang operations room ay parang sumabog. Umalingaw-ngaw ang hiyawan. Tumalon si Emily sa tuwa. Itinaas ni Mateo ang kanyang 2 kamay. Nagpalakpakan ang mga communications personnel at huminga ng maluwag si Hasan. Umiyak ako. Sa 22 taon sa Navy, hindi pa ako umiyak sa operations room. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko mapigilan. Isang hindi kilalang kapitan ng Pilipinas at 26 na marino ang nagawa. Ang hindi nagawa ng 38 warship ng 5th Fleet ng US Navy, nagawa ng isang oil tanker ng Pilipinas. Tiningnan ko ang general.
Walang sinabi si General Minon. Ipinag-cruise niya ang kanyang mga braso at tiningnan ang screen. Sa screen, ang mga Iranian speedboat ay huminto sa harap ng hangganan ng teritorial na karagatan at ang berdeng tuldok ng oil tanker ng Pilipinas ay unti-unting bumabagal at lumiko patungo sa timog sa karagatan ng Oman. Mayroong isang bagay na kumikinang na bumaba sa pisngi ng general. Sa gitna ng hiyawan, walang nakakita, ngunit ako na nakatayo sa tabi niya ay nakakita ng luha na dumadaloy mula sa mata ng taong nagsabing barkong Pilipino na iyon. Humupa ang hiyawan pagkatapos ng humigit kumulang 5 minuto. Huminahon ang kaguluhan sa operations room. Bumalik si Emily sa kanyang upuan at muling umupo si Mateo sa harap ng screen. Isinuot din ng mga communications personnel ang kanilang headset at bumalik sa trabaho. Ngunit hindi ko inaalis ang aking mata sa general. Nakatayo pa rin si General Minon sa harap ng screen. Ipinag-cruise niya ang kanyang mga braso at sumubaybay sa ruta ng oil tanker ng Pilipinas. Ang berdeng tuldok na iyon ay nasa malalim na karagatan ng Oman ngayon at bumaba na ang bilis sa 12 knots. Siguro binawasan nila ang karga sa makina pagkatapos makapasok sa ligtas na lugar. Sir, General, maingat kong nilapitan. Hindi lumingon ang general at sinabi, "O 48 na barko, isa lang." "Opo, o 48 na barko ang natrap. Amerika, UK, Japan, China, Norway, Greece, lahat ng superpower sa mundo ay naroon. Gaano karami sa kanila ang nagtangkang makatakas?" Ayon sa ulat, 2 nagtangkang makatakas. Tama, 2. Sa mga iyon, isa lang ang nagtagumpay. "Opo, ng Pilipinas," tumango ang general. Ang natitirang onlabang 7 ang kinumpiska ng Iran at 4 ang binaril pagkatapos ay bumalik. Japan, lahat ng 3 ay sumuko agad at tinanggap na arestuhin. UK, 2 ang nagtangka, 1 ang binaril, 1 ang kinumpiska. China, hindi man lang nagtangka, lahat ng barko ay nanatili sa kanilang posisyon. Buntong hininga ang general. Sa loob ng 22 taon na nagtatrabaho sa karagatang ito, laging akong naniniwala sa isang bagay. Ang boses ng general ay iba sa dati. Mabagal, musika at mabigat na walang US Navy, walang sinuman ang may magagawa sa karagatang ito. Kung haharangan ang Hormuz, kailangan nating buksan. Kung nasa panganib ang mga sibilyang barko, kailangan nating iligtas. Iyan ang dahilan ng pag-iral ng US Navy at iyan ang ating pagmamalaki. Tiningnan ako ng general. Ngunit ngayon, isang oil tanker ng Pilipinas, nang walang escort natin, nang walang tulong natin, ay nakalampas sa blockade sa harap mismo ng ating mga mata. Nabilaukan ang boses ng general. Habang ang 38 warship ng ating 5th Fleet ay nakaupo dito, nagpupulong, naghihintay ng pag-aproba, sumusunod sa protocol, isang kapitan ng Pilipinas na may 26 na marino ang nagawa. Natahimik ang operations room. Lahat ay nakikinig sa mga salita ng general. At nagawa niya iyon sa pamamagitan ng pagtanggi sa utos ng kumpanya. Pagtanggap ng isang imposibleng kondisyon, pagtulak ng boiler sa punto ng pagsabog at pagtitiis ng cannon fire. Itinuro ng general ang screen. Ang berdeng tuldok ng oil tanker ng Pilipinas ay patungo sa timog, sa baybayin ng Oman. Alam mo ba kung ano iyan, Bradley? Isang oil tanker, sir. Hindi. Umiling ang general. Iyan ay pagiging desidido, isang desisyon na ginawa sa eksena sa sarili niyang pagpapasya. Sa ilalim ng sarili niyang responsibilidad at sa pamamagitan ng pagtaya ng buhay, iyan ang nawala sa atin. Wala akong masabi. Tumalikod ang general at nagtungo sa kanyang opisina. Bago buksan ang pinto, huminto siya at lumingon. Kanina sinabi mo na humingi ng proteksyon ang Philippine Embassy para sa kanilang mga mamamayan, hindi ba? Opo. Tawagan mo sila at sabihin na ipinapahayag ng 5th Fleet ng US Navy ang paggalang nito sa katapangan ng mga Pilipinong marino at kung kailangan nila ng escort mula Oman pabalik sa Pilipinas, magpapadala kami ng isang destroyer na sasama. Tiningnan ako ni Emily na may gulat na ekspresyon. 12 oras na ang nakalipas, iyon ang taong nagsabing, "May hukbong dagat ba ang Pilipinas dito? Kung gayon, dapat protektahan nila ang kanilang sarili." Naiintindihan, General. Isinara ng general ang pinto ng opisina. Nakatayo ako at tiningnan ang saradong pinto ng matagal. Pagkaraan ng 2 linggo,
ang oil tanker ng Pilipinas na Gintong Araw, pagkatapos ng labantalam na araw na paglalakbay, ay dumaong sa Batangas Port, Pilipinas. Sa likuran ng barko, mayroong 17 tama ng 20mm cannon rounds at isang bahagi ng deck ay nasunog. Isa sa dalawang boiler ay lubusang nasira ngunit lahat ng 26 na marino ay ligtas. Napanood ko ang balita na iyon sa isang quick bulletin sa headquarters sa Bahrain. Ang screen ay nagpakita ng eksena ng Gintong Araw na dumaong sa Batangas Port. Daan-daang tao ang nagtipon sa pier at nang bumaba ang mga marino sa barko, tumakbo ang kanilang mga pamilya upang yakapin sila. Ang asawa ng isang marino ay may hawak na maliit na anak na babae at umiiyak. Binuhat ng marino ang kanyang anak na babae at may sinabi, "Hindi ko naiintindihan ang Filipino, ngunit ang imahe ng maliit na bata na mahigpit na yumakap sa leeg ng kanyang ama at masayang ngumiti ay hindi nangangailangan ng anumang pagsasalin." Ang eksenang iyon ang nagpaiyak sa akin sa ikalawang pagkakataon sa 22 taon sa Navy. "Mateo," sabi ni Mateo sa tabi ko. "Sir, Lieutenant Commander, natukoy na ang pangalan ng kapitan." "Sino?" "Kapitan Eduardo Doy Reyes. 48 taong gulang, 23 taong karanasan sa dagat, nagtrabaho para sa iisang shipping company ng 18 taon. Ang espesyal na bagay ay nag-aral siya ng Maritime Major sa Philippine Merchant Marine Academy at kasabay nito ay nag-minor major sa Middle Eastern Studies." "Middle Eastern Studies?" "Opo. Nag-aral siya ng Arabic at Farsi sa kolehiyo. Iyan ang dahilan kung bakit siya direktang nakipag-usap sa opisyal ng Iran. 23 taon ng pag-aaral ng Middle Eastern Studies. Siguradong ipinagpatuloy niya ang pagpapahusay sa praktikal na karanasan. Mukhang ganoon nga. Marami rin siyang karanasan sa pagdaong sa Iran." Tumango ako. Noon, nagtugma ang mga piraso. Hindi si Kapitan Eduardo Doy Reyes isang taong padalos-dalos. Siya ay isang taong nakakaintindi ng Iranian culture, nag-aral ng Farsi, at alam ang lahat ng daloy at agos ng kipot na ito sa loob ng 23 taon ng paglalakbay sa karagatang ito. Ang karanasan at kakayahan sa pagpapasya na naipon na iyon ay sumabog sa labang oras ng krisis. Isang buwan pagkatapos, nagbigay ako ng talumpati sa isang seminar tungkol sa crisis management ng US Navy sa Washington. Ang paksa ay ang analisis ng kaso ng isang sibilyang barko na nag-iisang lumampas sa Hormuz blockade. Sa conference room, mayroong 12 Navy General Staff Officers, 8 opisyal ng Department of Defense, at 5 NATO Liaison Officers, kabuang 24 na tao. Ipinakita ko ang radar track ng oil tanker ng Pilipinas sa screen. Ang nag-iisang tuldok na gumagalaw sa 48 na tuldok. Ang tuldok na ito ay ang oil tanker ng Pilipinas. "Na Gintong Araw," sabi ko. "Kapitan Eduardo Doy Reyes, 26 na marino, nagdadala ng 5 milyong bariles ng krudong langis ang nag-iisang lumampas sa blockade ng Iranian Revolutionary Guard." Natahimik ang buong bulwagan. Ano ang kailangan nating matutunan mula sa kaganapang ito? Sa tingin ko may 3 bagay, nagpalit ang screen. Una, ang kahalagahan ng pagpapasya sa eksena. Nagpasya si Kapitan Reyes na umalis sa kabila ng utos ng kumpanya na maghintay. Ito ay maaaring mukhang hindi lohikal, ngunit ang resulta ay ang natitirang 47 na barko ay nakulong ng average na 97 araw na nagdulot ng 28 bilyong pagkalugi sa international crude oil market. Ang independenteng pagpapasya ng commander sa eksena ay minsan mas tumpak kaysa sa utos ng headquarters. Tumango ang ilang general. Pangalawa, ang kapangyarihan ng iba't ibang kakayahan. Ang team ni Kapitan Reyes ay may marinong marunong mag-Farsi, may pag-unawa sa Iranian culture at may malalim na kaalaman sa mga batas ng agos sa kipot. Hindi ito aksidente. Ito ay profesionalismo na naipon sa loob ng 23 taon ng paglalakbay sa parehong ruta. Mas naiintindihan ng mga Pilipinong marino ang karagatan na kanilang nilalakbay kaysa sa iniisip natin. Naalala ko ang berdeng tuldok na nakikita ko araw-araw sa operations room. Pangatlo, ang kahulugan ng pagiging desidido. Bahagyang nanginginig ang boses ko. Tinanggap ni Kapitan Reyes ang panganib ng pagsabog ng boiler. Hindi siya huminto kahit binaril ng cannon. Nagpatuloy siya sa pag-usad.
Alam niyang ang buhay ng 26 na marino ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Hindi ito pagiging padalos-dalos, ito ay kalkuladong katapangan, tumpak na pagpapasya sa sitwasyon, pagkuha ng pinakamagandang pagkakataon at determinasyon na panagutan ang resulta. Iyan ang ugali ng isang tunay na commander. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa bulwagan. Pagkatapos ng talumpati, nang bumaba ako, nakita ko si General Minon na nakaupo sa likurang hanay. Naroon siya sa buong panahon ng aking talumpati. Tumayo ang general at lumapit sa akin. Magaling, Bradley. Salamat, General. Isa pa, ngumiti ang general. Sa unang pagkakataon nakita ko ang ngiti sa kanyang matigas na mukha na nagawa iyon ng mga Pilipino bago tayo. Hindi iyan kahihiyan natin. Kung gayon, ano iyan, sir? Iyan ay isang aral na kahit ang pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo ay hindi maaaring manalo laban sa isang kapitan na naglakas loob na magpasya gamit ang kanyang buhay sa eksena. Habang 38 warship ang nakaupo at naghihintay ng pag-apruba, binago ng isang oil tanker ang mundo. Tinapik ako ng general sa balikat. Alam mo na, tinanggihan ko ang iyong kahilingan na magpadala ng eroplano noong gabing iyon, hindi ba? Opo, sir. Noon mali ako. Dapat sana ay kumilos tayo. Musika. Ngunit ipinagkaloob iyon ng Pilipinas sa halip sa atin na kaya nilang gawin iyon ng mag-isa. Tumalikod ang general at lumakad palayo. Nakatayo ako at tiningnan ang kanyang likod ng matagal. Pagkaraan ng 3 buwan pagkatapos ng talumpati na iyon, humingi ako ng personal leave at nagpunta sa Pilipinas. Nagpunta ako sa Batangas Port. Nakatayo ako sa pier kung saan dumaong ang gintong araw. Ang malalaking crane ay nakaturo sa langit at walang tigil ang pagdating at pag-alis ng mga container ship. Narinig ko na ito ay isa sa mga pangunahing daungan sa rehiyon. Sa isang sulok ng pier, mayroong isang maliit na marker ng alaala na itinayo. Iyon ay isang bronze plaque bilang paggunita sa mga marino ng gintong araw. 26 na pangalan ang nakaukit doon. Ang pangalan ni Kapitan Eduardo Doy Reyes ay nasa pinakataas. Isang bouquet ng bulaklak ang nakalagay sa harap ng marker, sariwa pa rin. Mayroong pumunta rito, kamakailan. Idinikit ko ang aking kamay sa plaque at tumayo doon ng matagal. Noon, may boses mula sa likuran. Ikaw ay Amerikano, hindi ba? Lumingon ako at nakita ang isang Pilipinong lalaki na nasa edad 50s. Naka-work clothes siya. Mukhang isang manggagawa sa daungan. Opo, ako po ay US Navy. Ah, ikaw ay Navy, ngumiti ang lalaki. Ang kapatid ko po ay nasa deck ng gintong araw. Nakabalik po siya ng ligtas. Napakasuwerte, sagot ko. Sinabi po ng kapatid ko na ipinagbigay alam sa kanila ng US Navy ang impormasyon tungkol sa mga Iranian speedboat. Malaki po ang naitulong niyan. Salamat po. Nabilaukan ang aking lalamunan. Wala iyon. Wala kaming nagawa. Nagbigay lang kami ng impormasyon. Ang tunay na bayani ay ang mga nasa barko na iyon. Tumango ang lalaki. Tinanong ko po ang kapatid ko kung natakot ba siya. Alam mo, tumatakbo sila habang binabaril ng kanyon. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng kapatid ko? Ano po ang sinabi niya? Natakot? Natural, natakot. Pero kuya, sabi ni Kapitan, magiging ayos ang lahat. At kung sinabi ni Kapitan na magiging ayos, siguradong magiging ayos. Kaya ginawa ko lang ang trabaho ko sa posisyon ko. Namula ang mata ng lalaki. Iyan ang mga Pilipinong marino. Kung sinabi ni Kapitan na ayos, susunod sila. Iyan ang tiwala. Tiwala sa isang tao na kasama nilang naglakbay sa dagat sa loob ng 23 taon. Yumuko ako. Ang natutunan ko sa loob ng 22 taon sa Navy ay hindi kasing lalim ng isang pangungusap na iyon. Kung sinabi ni Kapitan na ayos, magiging ayos. Iyan ang tiwala, iyan ay isang team at iyan ang Pilipinas. Sa taxi papunta sa airport, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang dagat ng Batangas ay kumikinang sa ilalim ng araw. Mula rito hanggang Hormuz ay 7,000 nautical miles. 26 na Pilipinong marino ang dumaan sa karagatan na iyon gamit ang kanilang buhay. Pagbalik sa Amerika, sumulat ako ng isang ulat. Ang pamagat ay panukalang pag-aaral sa modelong pangtugon sa krisis sa dagat ng Pilipinas.
Ang nilalaman ay dapat pag-aralan ng militar ng Amerika ang sistema ng pagtugon sa krisis ng industriya ng pandagat ng Pilipinas. Nilagdaan ng general ang ulat na iyon na may isang linya ng tala. Aprobado, mayroon tayong matututunan. Sa pagtingin sa tala na iyon, ngumiti ako. Ang taong nagsabing barkong Pilipino na iyon ay nagsulat muli na mayroon tayong matututunan. Ngayon sa dingding ng aking opisina ay nakasabit ang isang litrato na kuha sa harap ng marker ng alaala sa Batangas Port. Isang lieutenant commander ng US Navy na nakatayo sa harap ng bronze plaque na may 26 na pangalan. Sa bawat pagtingin ko sa litrato na iyon, muli kong pinag-iisipan kung ano ang tunay na katapangan. Hindi iyan ang firepower ng 10 aircraft carrier. Hindi iyan ang teknolohiya ng 100 stealth fighter jets. Iyan ay 26 na tao sa isang oil tanker. Mga taong natakot ngunit nanatili sa kanilang posisyon. Mga taong nagtiwala at sumunod sa kapitan. Mga taong hindi huminto kahit na ang cannon fire ay lumilipad. Iyan ang tunay na katapangan. Mga Ginoo at ginang, maging sa sandaling ito, sa kung saan sa mga karagatan ng mundo, ang mga Pilipinong marino ay naglalayag pa rin. Kapag nagpakarga ka ng gasolina sa gas station, kapag bumibili ka ng imported goods sa supermarket, lahat ng iyan ay posible dahil mayroong dumaan sa karagatan. Hindi sila umaasa na tratuhin bilang mga bayani. Sila ay mga tahimik lamang na gumagawa ng kanilang trabaho. Ngunit alam ko kung gaano kalaki ang katapangan na nakatago sa katahimikan na iyon. Ako si Lieutenant Commander ng US Navy Jason Bradley. Sa 22 taon ng paglilingkod sa pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo, ang pinakamalaking pagkabigla sa akin ay hindi ang mga missile ng kaaway o ang mga bomba ng terorista, kundi isang oil tanker ng Pilipinas. Hanggang ngayon, iyan ang kwento ng nakakagulat na paglampas sa Hormuz ng isang oil tanker ng Pilipinas na nasaksihan ng isang operations officer ng 5th Fleet ng US Navy. Iniaalay ko ang video na ito sa mga Pilipinong marino na tahimik na naglalayag sa kung saan sa mga karagatan ng mundo sa mismong sandaling ito.